Iba yung nagsusulat ka ng wishes mo, yung sa balloon, tapos pinapalipad. Kayo, kung meron kayong wish na gusto nyo ipalipad at isulat doon, ano yon? Kimson, start sa iyo. Hello. Siguro first wish ko is laging to be healthy and my family to be healthy. And syempre more opportunities to open sa career and more businesses to open sana. So, yeah. Sa akin, good health sa family, syempre, good career, and no more monkey business. Siguro ako, copy-paste, joke lang. Of course, career, and syempre health. And gusto ko lang din na, lalagay ko doon is matupad din lahat ng wishes ng family ko at ng mga kabansa ko. Yes. Yeah. Wish ko siguro for my family na kukunik ko na siguro sa movie kasi sa family parang super importante sa akin. At ikukunik ko lang din sa napapanood yun. Wish ko siguro yung safety ng mga lahat ng tao lalo sa Pilipinas and everything na nangyayari hindi maganda. Wish ko sana maging okay lahat ng tao. Thank you for it. Yes, sa akin po, yes of course, same as them, health sa family ko at syempre wish ko rin na sana po matouch nitong movie na to yung mga hearts ng mga manonood at sana maging success siya at ayun, sana maabot niya yung mga tao na para sa kanila itong movie na to. Yeah, that's it. Direct Louie. Ako ilalagay ko definitely, thank you, Mama. Kasi kakamatay lang ni Mama, so pinapakawalan ko ng nanay ko. Maraming salamat sa kanya. Ako rin gusto rin thank you, Mama. Kasi gusto ko lang, kasi basta siya magluto yung mami ko eh. Gusto ko, pero buhay pa siya, talaga. Gusto ko lang magluto sa kanya. Hindi, ang wish ko lang, gusto ko lang yung wish, sana maraming gas na makuha sa Pilipinas. Kasi sobrang taas na po ng gas. Kahit po sa bakura natin, kaysa tusok mo lang, may lalabas ang gas. Yun ang wish ko, para hindi na tayo umangkat ng gas. Naku, grabe. Gobyerno, mahiya naman kayo. Pera po. Direct bigay. Pero pakakatawa na tayo. Direct bigay ng more movie. Hindi, syempre, good health lagi sa family and a good reason sana matapos ko pinagdadaanan ng bansa natin. Yeah. Yun lang po. AC. Ayan, gusto ko lang po i-take yung opportunity na magpasalamat din po sa production dahil pinilipad po nila kami, mga writers, para mas maintindihan po namin at mas, opo libre, di ba, bonggang-bongga. At maraming pagkain, maraming po salamat. At para mas maramdaman po namin yung tatakbuhin ng story. So doon po sa Shifen, pina-experience din po sa amin kung paano po magsulat doon sa balloon. Para ay nga po, mas maramdaman namin, makita namin, mas madali po namin na isulat yung mga ilalagay po namin sa script. So nung nagsulat po kami, pera po talaga yung isulat ko doon. Dahil yung dalawa po talaga ang kailangan natin. Maraming pera, ibig sabihin maraming mas maganda pang movie na magawa kasama din po yung buong production. Thank you, AC. This movie, how did you feel? Oh my goodness, nag-audition po ako sa Cinemalaya. Dami pa pong pinag-auditionan. So, nung sinabi po sa akin na ako po yung napili dito sa movie na to, oh my God. I'm so excited. I'm so excited to work with Direk Louie. At I think po, perfect timing. Perfect timing po para sa akin itong project na to. So, sobrang grateful po ako. Tsaka bago po siyang natake sa akin because I was known as a kontrabida sa mga TV series before. So, ayun po, nakakatuwa po na nabigyan po ako ng opportunity na to be a bida naman this time. Yes. Paano pinaghahandaan kung first movie mo? Pressure ba? Yes! Nakita niyo naman po ang grafting ko. Grabe! Opo, may pressure po, but also I'm very excited to work with everyone. At yung preparation po, tomorrow, meron po kaming workshop na gagawin dalawa ni McCoy.
At ayun, sana po, abangan niyo. Okay, last question. Pero wala namang, hindi ka naman dumating sa point na patayo ko na. Pero 12 years yan, tagal. Ay naku, hindi po. Kasi bago po ako mag-start sa show business, nagka-teatro na po ako. So, nagsimula po talaga ako sa pag-arte. I'm like 12 years old sa loob po ng simbahan. Nagka-teatro po kami. So, passion ko po talaga. So, parang hindi ko po sana, wag naman, maramdaman na ayoko yung pag-arte kasi talagang dream ko po talaga. Okay, congratulations. Thank you so much po. Tawagin ko na rin po ang isa sa mga cast, si Soprano. Nandito ba? Thank you. Hi, good afternoon. Sorry po, na-late po. Ano ko eh? More question. Si Roldan, Mr. Roldan ka. Ready ko lang. Direk, bakit pinigil mo si Makoy at saka si Rizel? Since first time ni Rizel, saka para mag-experiment na mag-partner yung dalawa. Actually, dream ko rin kasi magkaroon ng collaboration between the GMA artist and AKBS. And unahin ko na si Makoy kasi si Makoy talagang napapanood ko siya. Kahit na taga-GMA ako, tumatawid ako para manood ng patangkya ako. At napakahusay niya. Mahusay talaga si Makoy. And sabi ko nga, sana sumagot. Sana makuha natin kasi perfect. Kasi nung nakwento sa akin ni Dennis na may pagka-Chinese din pala talaga si Makoy. So sabi ko, ang lapit ng role niya doon sa role na gano'n pa rin niya as Teng-Teng. Si Lizel naman, pinanonood ko rin. Nangihinaya ako kasi sa kanya, mahusay siya. Mahusay siya. And matcha-challenge ako sa kanya kasi from kontrabida, parang ang sarap niyang palambutin at gawin sa audience na mahalin siya ng audience. At yung character niya dito, gusto kong ibang-iba from her past roles sa mga soap opera. And personal choice ko siya, walang iba. Kaya dream ko talaga yun eh. So nagkatotoo, eto na nga, parang pelikula lang. Direk, anong tipo yung pelikula ito? May pagka-rom-com ba? Actually, hindi film. Pero ito ay rom-com na gagawin namin. May gusto akong mabuong chemistry between Teng-Teng and Jaja. So, hopefully, magawa namin. Sabi ko nga, collaboration natin tatlo. Tulungan niyo ako para makakreate tayo ng another kasi paulit-ulit na lang ng mga artista sa rom-com kung mapapanood natin. Ngayon, makakapanood tayo ng bago. Bago si Lizel, first time. Ganun din si Makoy. At first time din na magkaroon ng yung bagong flavor sa rom-com sa industry. Bakit Taiwan ang napili mong location? Unang-una, sosyal. Oo naman. Diba? Right. Maraming salamat sa mga producers ko. Taiwan kasi doon lang to. Itong eksena na to, walang ibang pwedeng gawin. Wala sa ibang lugar. Dito lang pinalilipad yung mga lanterns na ibang mga nagsusulat ka. And ginawa ko tong story na to nung nagpunta ako doon. And then na-create ko ito nung pauwi na ako. Sabi ko, bakit hindi tayo gumawa ng pelikula dito? Buong pelikula sa Taiwan. So, isang pangarap na naman yun. Okay. Isingit ko lang, may balakay na ako sa kay Jason. Gusto ko lang makuha yung reaction nyo, medyo storya, medyo ibahin ko lang. Yung PBB na maraming bahay ko, ano naramdaman nyo na mawawala na yung tirahan na yun? Siyempre po malungkot, at the same time, sobrang nakakasayang pa din kasi alam naman natin ng PBB pa rin, malaki pa rin yung nabibigyan opportunity sa mga gusto mag-artista. Kaya nung nakita ko po na mawawala na yung bahay ni Kuya, alam ko meron pa rin gagawin na maganda at susunod ulit na mas malaki. Alam naman natin ang pagkagaya namin pinag-aandaan ko rin na mas okay. Pero sa akin, sa lahat ng mga nakasama ko sa PBB, syempre, hanggang memories lang namin yan and may treasure namin na habang buhay.
Papa Lisa. Yeah? Jason, Siyempre, unang batch, di ba? ako nalulungkot din, siyempre, doon kami nagsimula ni Makoy, tapos, oo, sabay kami. Ay, housemates. Hindi, nalulungkot din ako kasi nga, yun, maraming talagang pamula sa amin, maraming nangarap din. Kasi nung una, reality show naman siya, hindi naman siya artista search eh. Tapos naging artista search na lang siya, may tuloy-tuloy na naging artista na kami. Yun nga, alam ko na maraming gustong pumasok kasi nga may mga pangarap na para sundan din na maging isang Kim Chu, Melay, yung iba, Makoy. At ito naman, tingin ko, alam mo naman ang ABS, sila Derek Loren, pag tinitira sila, hindi sila lulunod lang o dadapa. Alam ko may babangon sila, may plan din sila, meron silang plano na mas maganda pa. Kaya abangan po natin yun at sana po magtuloy-tuloy pa rin at itong Endemol tsaka yung pong PBB. Kaya po nagpapasalamat po ako kay LP tsaka kay Derek Loren tsaka po sa ABS po talaga. Thank you. Kay Paolo, last question. Pao, nagbibida ka sa pelikula, bakit pumayag kung maging supporting ni Makoy at Lisel? Ako dito, naniniwala po ako na there aren't any small roles. As long as ikaw, as an actor, naniniwala ka dun sa character mo, and then naniniwala ka dun sa kayang ibigay ng character mo dun sa kwento. Siyempre, lalo na kung naniniwala ka sa mga bida. Siyempre, si Makoy and si Lizelle. Si Lizelle, nakasama ko na rin si Lizelle before. Pero si Makoy naman, hanga-hanga din ako kay Makoy kasi siyempre nagkasama din kami sa Batang Quiapo. Pero hindi na kami nagka-eksena. Pero lagi din, nag-usap tayo na ito, na talagang hanga ako sa pag-evolve niya as an actor sa Batang Quiapo. So excited din ako makita dito kung anong gagawin ni Makoy from Batang Quiapo as David and then transitioning into this, role of Teng Teng. So, yeah. Thank you.